Nobela ni Nena. Libreng Tagalog stories para sa'yo. Sa isang maaliwalas na hapon sa lungsod ng Maynila, naisip ni Cindy ang mga masalimuot na pangyayari ng kanyang kabataan. Lumulutang ang alaala ng kanyang mga tagumpay bilang isang kampeyon sa weightlifting noong high school. Isang yugto ng kanyang buhay na magiging pundasyon ng kanyang kakaibang lakas at matibay na kahandaan sa mga hamon ng hinaharap. Maganda at malakas, tila'y isang kaakit-akit na babaeng pinalad na ibinigay ng langit ang lahat ng mga kagandahang aspeto ng kanyang katauhan. Sa high school, si Cindy ay kilala bilang isang weightlifting champion, isang makabuluhang aspeto ng kanyang kabataan na nagpapatunay ng kanyang kahusayan at dedikasyon. Nung high school ako, feeling ko yung barbell lang at ako ang nag-uusap. Parang siya yung best friend ko. Feeling ko, kahit saan ako magpunta, may daladalang timbang sa balikat ko. Naiwang ngiti sa labi ni Cindy habang naglalakad sa kalsada patungo sa kanyang trabaho. Sa bawat galang ng kanyang mga kaklase at tibok ng kanyang puso sa tuwing siya ay naglalakad sa gym, nahanap ni Cindy ang kanyang lugar sa mundo. Naging weightlifting champion siya hindi lang dahil sa kanyang pisikal na lakas, kundi pati na rin sa kanyang di matitinag na pagsusumikap. Dati, iniisip ko pa kung anong sports ang bagay sa akin. Pero nung una kong hawak yung barbell, parang nag-click lahat. Alam mo yon, yung parang destiny. Sobrang saya ko kapag may barbell sa kamay ko. Masaya niyang alaala, at ang kanyang mata ay nagliliyab ng alab tulad ng naglalakbay na araw. Subalit, sa kahayupang biro ng tadhana, hindi nagtagal ay napagtagumpayan ni Cindy ang pagsasabak sa bagay na mas malupit pa kaysa sa kahit anong kompetisyon sa weightlifting. Nang mamatay ang kanyang mga magulang noong kanyang unang taon sa kolehiyo, naiwan siya sa isang daigdig ng pangungulila at pangangailangan. Nawala ang lahat sa akin. Pero hindi pwedeng sumuko, hindi pwedeng mawala ang pangarap. Mariing sabi ni Cindy habang tinatapakang matatag ang malawak na kalsada. Walang nagawang iba kundi ang sumulong at magpatuloy sa harap ng mga pagsubok. Sa paglipas ng panahon, ang dating weightlifting champion na si Cindy ay napunta sa linya ng trabaho na hindi niya kailanman inaasahan. Nagtratrabaho sa isang pabrika ng plastic. Isang araw, habang nagmamasid ng mga empleyado sa pabrika, natuwa ang isang opisyal sa kanyang ipinamalas, na lakas at galing sa pagbuhat. Dito nagsimula ang kanyang pagiging kargador sa pabrikang iyon, isang trabahong naglalaman ng mga hamon at pagod na mas mataas pa sa anumang inasahan niya. Ngunit kahit sa harap ng mga bagong pagsubok, hindi nagpadaig si Cindy. Ang kanyang background bilang weightlifting champion sa high school ay nagsilbing pundasyon ng kanyang determinasyon sa bagong yugto ng kanyang buhay. Gusto ko man o hindi, kailangan kong ituloy ito para sa kinabukasan ko. Wala nang ibang choice. Bulong niya sa kanyang sarili habang tinitingnan ang sarili sa malapad na salamin ng kanyang kwarto sa maliit na apartmentong tinutuluyan. At sa kanyang alaala ng mga panahong iyon, habang naglalakad patungo sa kanyang trabaho sa pabrika ng plastic, napagtanto ni Cindy na ang kanyang kahusayan sa pagbuhat ng timbang ay muling magiging daan patungo sa pag-angat mula sa mga pagsubok ng buhay. Isang pag-alaala sa nakaraan na magbibigay daan sa paghubog ng kanyang hinaharap. Sa oras na iyon, habang lumalakad si Cindy mula sa kanyang apartment patungo sa trabaho, tila ba't ang init ng sikmura at bigat ng kanyang dibdib ay hindi nararapat para sa isang babae sa kanyang gulang. Ang kalsadang tinatahak niya ay tila nagiging mas makitid, at ang kanyang mata ay tila namumuong luha. Wala na sila. Paulit-ulit niyang iniisip. Tila ba't ang salitang iyon ang bumubuo ng isang malupit na bagyong bumabalot sa kanyang paligid? Malakas na hangin, na parabang nagdadala ng malamig at mapait na alon ng kahapon, ang dumarampi sa kanyang pisngi. Nang makarating siya sa harap ng malaking pinto ng pabrika, napagtanto ni Cindy na ang kanyang buhay ay nag-iba na. Wala nang tahanan na babalikan, wala nang magulang na maghahatid sa kanya ng tamis ng payo, at wala nang pag-aalalang nagsisilbing patak sa gitna ng ulan. Ang lumang pabrika ng plastic ay tila nagiging simbolo ng kanyang bagong simulain. Sa gitna ng ingay at usok, doon niya naisip na magsisimula ang kanyang bagong paglalakbay tungo sa kinabukasan. Sa harap ng factory gate, napapangiti si Cindy nang mapansin ni Loisa, ang kanyang kaibigan sa trabaho. "Bes, okay ka lang?"
Sabay punas ng luha ni Luisa sa kanyang mata. Beshi, dito lang ako. Kausapin mo lang ako kung kailangan mo ng kasama. Anang masugid na kaibigan. Si Luisa, sa kabila ng kanyang masayahing disposisyon, ay marunong ding makinig at magbigay ng tamang suporta sa oras ng pangangailangan. Sa loob ng factory, habang nagtatrabaho si Cindy bilang kargador, ang bawat pag-angat ng timbang ay parang musika na nagpapaalala sa kanya ng mga araw na masaya pa silang nagtatagisan ng lakas ng kanyang ama sa kanilang maliit na bakuran. Ngunit sa kabila ng matinding lungkot, napagtanto ni Cindy na kailangan niyang magtibay. Kailangan niyang magsikap para sa sarili at para sa mga pangarap na hindi naisip ng tadhana na kukunin sa kanya. Ang pag-asa ay tila ba't nangingibabaw sa gitna ng kanyang pagdurusa. Isang hapon, habang nagpapahinga sa isang sulok ng pabrika, naglakad siya patungo sa isang lumang poste na may nakaukit na mga pangalan ng mga empleyado. Bawat pangalan ay nagdadala ng kwento at mga pangarap, ngunit ang tingin ni Cindy sa sariling pangalan ay tila ba't mas mabigat ngayon. Cindy Alvarez, sabay hawak sa kanyang dibdib. Kaya mo to, Cindy, kaya mo to. Minsan, habang nagkakape sa kantina ng pabrika, nakatagpo siya ng isang lalaking kilala bilang Marvin, ang CEO ng pabrika. Hindi niya ito kilala at ang kanyang kilos ay tila ba't nagdadala ng mundo ng kaharian. Si Marvin, na alam ang pangalan ni Cindy dahil sa daily attendance, ay lumapit at nagtanong, "Kamusta, Cindy? Kumusta ka na?" Nagulat si Cindy sa pagpapakita ng interes ng CEO sa kanya. Okay lang po, sir. Salamat sa pagtanong. Kamusta naman ang trabaho? Okay ba sa'yo? Ang madamdaming tanong ni Marvin, na tila ba't may malasakit sa kapakanan ng kanyang mga empleyado. Opo, sir. Kaya naman po, sagot ni Cindy na tila ba't nahihiya at tuwang-tuwa sa kanyang sinasabi. Matapos ang ilang sandali ng usapan, naglakad si Marvin palayo at iniwan si Cindy na bitbit ang masusing pagmumuni-muni. Hindi niya inakalang may magiging interesado sa kanya, lalo na ang CEO ng pabrika. Sa kanyang pag-aangat sa trabaho at pagkakaroon ng mga kaibigan, unti-unti ay bumabalik ang kumpiyansa ni Cindy. Hindi niya naisip na sa gitna ng pabrika ng plastik, maaaring magsimula ng bagong pag-ibig at kakaibang pagbabago sa kanyang buhay. Ang mga susunod na araw ay puno ng mga sorpresa at pag-asa na naghihintay lamang sa pagbukas ng pinto ng kinabukasan. Bawat umaga, ang makina ng pabrika ay bumubukas na tila bagang isang mata na nagigising mula sa kanyang mahimbing na pagtulog. Kabilang sa mga unang nakapila para sa kanilang duty si Cindy, na masigla sa pagpunta sa kanyang bagong trabaho bilang kargador sa pabrika ng plastik. Sa malapit na silong ng pabrika, isang lalaking nakasuot ng uniform ang bumungad sa kanya. Cindy Alvarez, di ba? Sabay abot ng isang ID na may kanyang pangalan at larawan. Opo, sir, masiglang sagot ni Cindy, sabay tuktok ng kamay bilang tanda ng paggalang. Simula na ng duty mo. Pumunta ka na sa loading area at makisama sa mga kasama mo doon, utos ng lalaki, na muling nagbalik ng kanyang atensyon sa kanyang mga gawain. Sa pagpasok ni Cindy sa loob ng pabrika, tila ba't sumalubong sa kanya ang ingay ng makinarya at kaguluhan ng mga trabahador. Isang malaking pabrika na puno ng kahulugan ng pagsusumikap at pagtatrabaho. Doon, nagsimula ang kanyang paglalakbay bilang isang kargador. Sa loading area, kung saan ang mga materyales ay inaangkat at iniikot para maging mga kahon at plastic na produktong makikita sa paligid, doon nagsimula ang Kargador Chronicles ni Cindy. Dala ang kanyang di matitinag na lakas at determinasyon, inihanda niya ang sarili sa hamon ng manual na pagbuhat at pag-angat ng mga materyales. Hala, Cindy, lakasan mo pa, ha? Bulong ni Luisa, ang masayahing kaibigan ni Cindy, habang naglalakad patungo sa kanya. Magkasunod silang nagtrabaho bilang kargador sa parehong lugar. Salamat, Loie. Sige lang, kaya ko to, sagot ni Cindy, na tila ba't nai-inspire ng presensya ng kanyang kaibigan. Masigla at magkasabay nagtagumpay ang dalawa sa kanilang unang araw ng trabaho. Dala ng hilig sa pagbibigay ng saya at pagpapatawa, si Luisa ay nagbigay ng kakaibang sigla sa lugar. Tila ba't ang mga box at plastic na kanilang inaangat ay biglang nagiging magaan dahil sa masigla nilang usapan. Pwedeng-pwede na tayong sumali sa weightlifting Olympics, Bes? Biro ni Luisa habang tinatapik ang kanyang balikat. Tumawa si Cindy, oo nga eh. Feeling ko kahit ang mga boxes dito naninibago sa atin.
mas tumibay pa ang kanilang samahan habang nagtatrabaho sa pabrika. Hindi inakala ni Cindy na mabubuo niya ng mabilis ang isang kaibigan na magiging malaking tulong sa kanyang paglalakbay. Isang araw, habang sila'y naghihintay sa pila para sa kanilang shift, naglabas si Loisa ng isang baon na kakanin. "Oh, Bes, tikman mo to. Luto ng nanay ko, pang pa-enerhiya." Habang kumakain si Cindy, napagtanto niyang ang masarap na lasa ng pagkain ni Loisa ay nagdadala ng kakaibang kasiyahan at kasiyahan sa kanyang puso. "Ang sarap, Bes. Paano ba nagluluto ang nanay mo ng ganito?" "Secret recipe, Bes. Pero sabi nga nila, kapag may pagmamahal sa pagluluto, laging masarap," sagot ni Loisa na may masiglang ngiti. Sa bawat lunch break, naging tradisyon na ang paghahatira ng mga pagkain at kwento ng mga magkakaibigan. Si Loisa ay naging bukod tanging araw-araw na liwanag sa araw ni Cindy, na nagbibigay ng aliw at lakas sa kanyang mga kamay na may kakaibang sigla. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at tawanan, alam ni Cindy na ang kanyang trabaho bilang kargador ay hindi laging magaan. May mga pagkakataong pagod na pagod siya, ngunit sa bawat hirap at pagod, mas lalong tumitibay ang kanyang determinasyon na gawin ang lahat para sa sarili at sa mga pangarap. Nang dumating si Marvin, ang CEO ng pabrika ng plastic, para bang nag-iba ang takbo ng oras sa pabrika. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila naging mas mabango, at ang ingay ng makinarya ay para bang napuno ng masigla at kakaibang enerhiya. Marahil ay dahil sa kanyang mataas na katungkulan, kilalang kilala si Marvin sa buong pabrika. Pero ang kilos ng mga empleyado ay biglang naging mas maingat at masusubok ang dedikasyon sa kanilang trabaho. Ang udyok ng pangangailangan na makuha ang atensyon at pag-apruba ni Marvin ay tila ba't naging pangarap na inaasam ng lahat. Si Cindy naman ay tila walang takot at paki sa intimidasyon ni Marvin. Sa kanyang pangarap na mapanatili ang kanyang trabaho at magtagumpay sa harap ng pagsubok, naging tahimik na nagpatuloy si Cindy sa kanyang gawain. Ngunit hindi nagtagal, nahulog ang mata ni Marvin kay Cindy. Siya'y napailing at nagtaka kung paano ito nagtataglay ng kahusayan at ganda. Si Cindy, sa kanyang malakas na katawan at masigla, ay tila nagdala ng bagong liwanag sa mundo ni Marvin. Medyo strikto at suplado ang pagbibigay ni Marvin ng instructions sa mga tao sa pabrika. Meron pa nga siyang nasigawan. Ngunit si Cindy, tila ba't walang pakialam sa kanyang pagiging strikto, ay patuloy na nagtatrabaho ng may dedikasyon. Habang sila'y nagtatrabaho sa parehong pwesto, nagsalita si Marvin. "Cindy Alvarez, tama?" "Oh, sir, ako nga po," sagot ni Cindy na tila ba't hindi na nag-aaksaya ng oras at gusto nang tapusin ang kanilang usapan. "Ang tapang mong sumagot. May karapatan bang maging ganyan ka?" sabi ni Marvin. "Nagtatrabaho lang po ako, sir. Wala pong masama sa pagiging matapang sa trabaho," banat ni Cindy, na tila ba't nakikipagkumpetensya sa tingin ni Marvin. Habang si Marvin ay tila naguguluhan sa kakaibang reaksyon ni Cindy, may mga nagsalita sa likod na nagbibigay ng pansin sa kanilang munting diskusyon. Parang may something, bulong ng isa. "Nagliligawan ba sila?" Dagdag ng isa pa. Tumawa si Loisa at bumulong sa kanyang pwesto. "Bes, may sparks!" Habang ang mga kakaibang bulong-bulungan ay nagpapatuloy, hindi napigilan ni Marvin na mapangiti. Para bang sa pangyayaring iyon, unti-unti siyang naakit sa matapang na kagandahan ni Cindy. Sa mga sumunod na araw, mas marami pang mga pagkakataon ang nagdala kina Cindy at Marvin sa iisang lugar. Napansin ni Cindy na may pagbabago sa kilos ni Marvin na tila ba't unti-unti nang naglalabas ng kanyang pagiging mabait sa harap ng kanyang mga empleyado. Isang araw, habang naglalakad si Cindy patungo sa kantin, hinabol siya ni Marvin. "Cindy, teka lang," sabi ng binata na tila ba't mas malambing na tono ang kanyang boses. "Opo, sir. Ano po yon?" sagot ni Cindy na tila ba't wala sa kanyang sariling pwesto. "Bakit parang hindi mo ko nirerespeto? Parang lagi mo na lang akong inaasar o iniinis," sabi ni Marvin, na tila ba't nagbukas ng pinto para sa mas matalim na pag-uusap. "Hindi naman po ako namimili ng kausap, sir. Pare-pareho lang tayo dito sa trabaho. Lahat tayo nagtatrabaho para sa pangarap at kinabukasan," sagot ni Cindy, na tila ba't walang kinikilingan kahit CEO si Marvin. Ang sagot ni Cindy ay tila ba't nagdulot ng malalim na pangunawa kay Marvin. Isang pangunawa na hindi niya naisip na maaari niyang makuha mula kay isang empleyado. Doon na nagsimulang magbago ang tingin ni Marvin kay Cindy at sa kanyang sarili. Mula sa malupit na CEO, unti-unti bumabalot sa puso ni Marvin ang pag-usbong ng kakaibang damdamin.
At si Cindy, sa kanyang di matitinag na lakas at katapangan, ay tila ba't nagiging sagisag ng pagbabago para sa pabrika at maging para kay Marvin. Ang araw-araw na pakikisalamuhan ni Cindy kay Marvin sa pabrika ay tila ba't nagdudulot ng kakaibang alon sa kanilang trabahong magkasama. Ang nakakatakot na CEO ay unti-unti nang nagiging mas nakikisalamuha at mas nagiging parte ng pang-araw-araw na buhay ng mga empleyado. Isang umaga, habang nasa ilalim ng araw ang lahat ng mga manggagawa at si Marvin ay naglilibot para tingnan ang takbo ng produksyon, napansin niya si Cindy na nagsusumikap sa pagsasagawa ng kanyang gawain bilang kargador. Hindi maitago ni Marvin ang kanyang paghanga sa lakas at determinasyon ni Cindy. Naglakad si Marvin patungo kay Cindy na tila ba't wala itong pansin sa kanyang pagdating. Cindy. Tawag ni Marvin na tila ba't mas malumanay na tono ang kanyang ginamit. Nagulat si Cindy ngunit agad itong bumangon mula sa pag-aangat ng mga materyales. Sir, kumusta po? Sabayang ngiti. Ang lakas mo, Cindy. Sobrang husay mo sa ginagawa mo. Papuri ni Marvin na tila ba't unang beses niyang narinig ang sarili sa ganitong paraan. Maraming salamat po, sir. Trabaho lang po ito, kailangan galingan. Sagot ni Cindy na tila ba't hindi nasanay sa mga papuri mula kay Marvin. Oo nga, pero hindi lahat kayang gawin ang ginagawa mo. Napakita mo sa akin na kahit sa ang antas ng kumpanya, dapat may respeto at pagtingin sa isa't isa, sabi ni Marvin, na tila ba't nagdudulot ng pagbabago sa kanyang mga pananaw. Hindi nakapagsalita si Cindy sa gulat at kasiyahan. Ang pagkilala ni Marvin sa kanyang kakayahan ay tila ba't nagiging dahilan para mas marami pang tao ang magbigay halaga sa kanya. Ang dating malamig na hangin sa pabrika ay tila ba't unti-unti nang nababalot ng init ng pagkakaroon ng samahan at respeto sa pagitan ng mga empleyado at ni Marvin. Habang dumadaan ang mga araw, napansin ni Loisa ang pagbabago sa kilos ni Cindy at pati na rin kay Marvin. Bes, napapansin mo ba yung pagbabago kay Sir Marvin? Tanong ni Loisa habang naglalakad sila papuntang kantina. Oo nga, Loie, parang mas malambot na siya sa mga empleyado. Diba parang dati sobrang tahimik at malamig ang tingin niya sa atin? Sabi ni Cindy, na tila ba't nagtataka rin sa kanyang nasasalubong. Hala, baka may nagustuhan siya sa'yo. Kaya ka na niyang kausapin ng mabait, biro ni Loisa, na palaging may ngiti sa kanyang labi. Napangiti si Cindy. Loie, wag nga. Trabaho lang to, ha? Baka mawalan pa ako ng trabaho dahil sa kakalandi mo. Tumawa si Loisa. Oo nga. Wag muna, pero totoo, Bes, natutuwa ako para sa'yo. Parang mas magaan na ang pakiramdam dito sa pabrika. Subalit sa kabila ng pagbabago, bumisita si Derek, ang mayamang negosyante na kaibigan ni Marvin. Isa itong batikang babaero na palaging naghahanap ng mamanyakin. Habang nagtatrabaho sa loading area, lumapit si Derek kay Cindy. Ganda, pakis naman, biro nito na tila ba't walang kahihiyan. Uy, wala kang lugar dito, ha? Hindi kita amo, alis ka nga dyan. Maring sabi ni Cindy na tila ba't may apoy na nagliliyab sa kanyang mga mata. Someday makikiss din kita, sabi ni Derek habang tumatawa papalayo. Hindi ko trip yung mga pa-cute niyang ganun. Parang walang respeto sa babae. Ayaw ko ng ganyan, sabi ni Cindy kay Loisa. Good for you, Bess. Huwag kang papatol sa mga ganyan. May magmamahal din sa'yo ng tapat at hindi lang yung basta-basta, sabi ni Loisa, na tila ba't mas matalino sa kanyang edad. Sa mga salitang yon ni Loisa, napagtanto ni Cindy na tama siya sa kanyang pananaw. Hindi lahat ng atensyon at pagtingin ay kailangang pagtuunan. May mga bagay na mas mahalaga, tulad ng pagrespeto sa sarili at sa kanyang trabaho. Sa bawat paglipas ng araw sa pabrika ng plastik, mas lalong nagiging malalim ang samahan ni na Cindy at Loisa. Habang nagtutulungan silang dalawa sa kanilang mga gawain, mas marami silang natutuklasan tungkol sa isa't isa, sa kanilang mga pangarap, at sa mga kwento ng kanilang buhay. Isang tanghali, habang naglalakad patungo sa kantina, nakita ni Cindy si Loisa na nagmumukmok sa isang tabi. Tila ba't may iniisip na malalim. Loie, okay ka lang? Tanong ni Cindy, na agad lumapit sa kanyang kaibigan. Hala, Cindy. Oo, okay lang.
Iniisip ko lang kung paano tayo magiging mayaman at hindi na kailangang magtrabaho sa ganitong klaseng lugar. Sagot ni Loisa na tila ba't naglalaro ang isang ngiti sa kanyang mukha. Napatawa si Cindy grabe ka, Loie. Tara magsipag millennials tayo, mag-brew ng plano para sa ating kinabukasan. Tumabi silang dalawa sa isang tabi. Nagtutulungan upang pag-isipan ang mga pangarap na gusto nilang makamtan. Aba, Cindy, plano ko talagang maging fashion designer, alam mo yon? Gusto ko yung magkaroon ng sariling tatak na ginawa ng Pinoy. Bahagi ni Loisa, na tila ba't puno ng pangarap at determinasyon. Napangiti si Cindy, wow, fashion designer! Aba, kung ikaw ang magsusulat ng kasaysayan ng fashion, count me in. Ano naman kaya ang maitutulong ko sa'yo? Alam mo bang gusto ko sana ng mascot na magdadala ng kilig sa mga tao? Parang si Jollibee. Isa kang performer na magbibigay ng kakaibang identity sa mascot na yon. Ani Loisa na tila ba't seryoso sa kanyang pangarap. Mascot? Ako? Di ba wala naman akong experience sa ganyan? Tanong ni Cindy na tila ba't natatawa sa ideya. Kaya nga ako nandito, di ba? Para magturo sa'yo kung paano magsulat ng kwento at paano magsimula ng sariling negosyo. Sabi ni Loisa na may kasamang ngiti. Sa pagninilay-nilay, napagtanto ni Cindy na ang kanyang kaibigan ay puno ng pangarap at inspirasyon. Hindi lang siya ang nangangailangan ng suporta, kundi pati na rin si Loisa. Sige, Loy, tara, simulan natin ang pagbuo ng ating mga pangarap. Isa-isahin natin kung paano natin makakamtan ang mga ito. Dahil sa kanilang mga usapan, naging regular na ang kanilang business meetings pagkatapos ng trabaho. Isang munting coffee shop sa kanto ng kanilang lugar ang nagsilbing meeting place at doon nag-iisip sila ng mga ideya para sa kanilang mga pangarap. Sa bawat hagupit ng hangin sa labas ng coffee shop, mas lalong napipilitan si Cindy na maglaan ng oras para sa mga bagay na nangangahulugan sa kanya. Hindi lang siya itinuturing na kargador sa pabrika, kundi isa ring kaibigan na may mga pangarap at mga plano. Napagtanto ni Cindy na ang pagkakaroon ng isang kaibigan tulad ni Loisa ay tila ba't nagbibigay liwanag sa dilim ng pang-araw-araw na gawain sa pabrika. Ang magkasamang pagtahak sa landas ng pangarap ay nagsilbing lihim na sandalan at pangako ng mas magandang kinabukasan. Sa isa't isa, hindi lang nagkakaroon ng inspirasyon ang magkaibigan, kundi nagbibigayan din sila ng lakas at suporta sa mga oras ng pangangailangan. Ang malakas na boses ni Cindy ay nagiging gabay at inspirasyon para kay Loisa, habang ang masiglang kakaibang tawanan ni Loisa ay nagbibigay kulay sa araw-araw na buhay ni Cindy. Sa kabila ng pangarap na kinabibilangan ng bawat isa, mas lalo pang napagtanto ni na Cindy at Loisa na ang kanilang pagkakaibigan ay nagiging tulay para sa kanilang tagumpay. Basta Bes, alam mo na lagi akong nandito para sa'yo at kapag nakamit natin ang pangarap natin, isang malaking kantahan at sayawan ang magaganap. Sabi ni Loisa na tila ba't handa nang ipagdiwang ang kanilang hinaharap. Nakangiti si Cindy. Oo, Loie, salamat sa pagiging inspirasyon mo sa akin. Siguradong magtatagumpay tayo. Sa isang sulok ng pabrika, habang nagtatrabaho si Cindy, nararamdaman niya ang mga mata ni Derek na nakatutok sa kanya. Ilang beses na siyang napapansin ng binata at sa bawat pagtatama ng kanilang mga mata, nararamdaman ni Cindy ang hindi komportableng pakiramdam. Si Derek, isang mayamang kaibigan ni Marvin na madalas bumisita sa pabrika, ay kilala sa pagiging manyak. Nang malaman niya na si Cindy ay mala beauty queen, ang kagandahan at mala Captain America ang lakas, agad itong nagkaroon ng interes sa dalaga. Isang araw, habang si Cindy ay nag-iikot sa pabrika upang i-check ang mga materyales na kakailanganin para sa kanilang produksyon, napansin niyang sinusundan siya ni Derek. Ano bang problema mo, Derek? Tanong ni Cindy, na tila ba't nanggigigil na pagkakatindig. Hindi ba pwedeng magkaibigan tayo, Cindy? Sabi ni Derek na tila ba't may ngiti na may mali siya sa kanyang mukha. Alam mo, Derek, hindi mo ako mapapaamo sa mga biro mo. Alam ko naman na gusto mo lang akong hubaran. Hindi ako ganong babae. Wala akong interes sa tulad mo. Mariing sabi ni Cindy na naglakad palayo para makaiwas kay Derek. Sa kabila ng pang-i-insist ni Derek, hindi na pagtagumpayan ng binata ang puso ni Cindy. Ngunit sa likod ng mga ngiti at biro ni Derek, mayroong mas malalim na layunin ang binata. Sa kanyang kamunduhang anyo,
Tila ba't mayroon siyang balak na hindi maayos. Laking gulat ni Cindy nang isang araw ay ma-receive siya ng bulaklak na nagmula kay Derek. Kasama nito ang isang liham na naglalaman ng masasweet na salita at nagpapahayag ng paghanga. Grabe siya, parang ako'y reyna, bulong ni Cindy sa sarili, na tila ba't may bahid ng nakakatawa ang kanyang mga mata. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ito nagbibigay ng bulaklak sa kanya, ngunit tila ba't may maliwanag na balak ang binata. Loie, tingnan mo to, pinaabot sa akin ni Derek, sabi ni Cindy, na tila ba't hindi sigurado kung dapat bang kiligin o mainis. Nakangiti si Luisa. Wow, Cindy, parang prinsesa ka na ngayon ah. Siguradong may gusto sa'yo yan, kaya ganyan. Tumawa si Cindy. Naku, wag nga, Loie. Feeling ko wala nang makakapigil kay Derek sa kanyang landi. Mag-ingat ka lang, Bess. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon ang mga ganyang lalaki. Baka isang araw bigla kang lokohin, payo ni Luisa, na tila ba't may pangamba para sa kaibigan. Hindi ito agad naisip ni Cindy, ngunit sa mga sumunod na araw, mas lalong lumakas ang loob ni Derek na lapitan siya. Loie, parang hindi ko na kinakaya to. Bakit parang nag-next level na? Sabi ni Cindy, na tila ba't naguguluhan na sa mga pangyayari. Bess, siguro kasi masyadong maganda ka ngayon. Feeling ko kasi nadadala mo yung beauty queen aura mo dito sa pabrika. Pero sabi nga ni Mama, wag mo daw hayaang madala ka sa mga kagwapuhan lang. Kilalanin mo yung tao, Cindy, bago ka mangakong masaya. Sabi ni Luisa, na tila ba't nagiging sabi-sabi ng mga matatanda. Tumango si Cindy, oo nga, Loie. Siguro nga dapat mag-ingat ako. Pero grabe, kahit dito sa pabrika, hindi ko makita ang katahimikan. Kahit dito sa plastic may heartbreak, biro ni Luisa, na napatawa si Cindy sa kanyang kasayahan. Ngunit sa kabila ng mga biro at tawanan, hindi napapansin ni Cindy ang masalimuot na plano ni Derek. Sa kanyang matindi at makahulugang mga ngiti, tila ba't mayroong masalimuot na layunin ang binata. Isang hapon, habang naglalakad si Cindy patungo sa kanyang pwesto, si Marvin ay bigla niyang nasilayan sa malayo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, napansin ni Cindy ang isang maliit na ngiti na tila ba't naglalaman ng mas malalim na damdamin. Tinapunan niya ito ng maiksing ngiti bilang sagot. Nang bumukas ang pintuan ng kanilang meeting room, na tila ba't kakaibang samut-saring damdamin ang nagdala sa kanilang dalawa, napansin ni Cindy na mas lalo pang dumadalas ang kanilang mga pagtatagpo. Minsan, sa kantin, minsan, sa hallway ng opisina, at kahit na sa paborito nilang kapihan sa labas ng pabrika, si Luisa na tila ba't may pangungulit na sa kanya ay hindi na napigilan. Bes, yung totoo, may gusto na ata si Marvin sa'yo eh. Ano ka ba, Loie? Hindi yun totoo. Baka feeling lang niya yun, sagot ni Cindy, na tila ba't naguguluhan din sa nararamdaman niya. Pero alam mo yung nararamdaman mo, di ba? Alam mo yung tinitibok ng puso mo, wag mong i-deny kung alam mong totoo, sabi ni Luisa, na tila ba't may seryosong payo sa kanyang kaibigan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang dumating si Marvin na tila ba't nagdala ng mas malalim na kahulugan sa kanilang usapan. Ano bang topic niyo dyan? Tanong ni Marvin, na tila ba't natatawa sa mga chismis ni Luisa. Ah, wala sir. Kung ano-ano lang po ang pinag-uusapan namin ni Cindy, sagot ni Luisa na tila ba't nahihiya. Tumingin si Marvin kay Cindy. Cindy, pwede ba kitang kausapin saglit? Ah, sure sir. Sandali lang, Loie, sabi ni Cindy, na tila ba't may halong kaba sa kanyang tinig. Inihatid ni Marvin si Cindy sa isang tahimik na lugar, malayo sa mga mata ng mga nakakarami. Cindy, gusto ko sanang itanong sa'yo ng harapan. Ano ba talaga ang nararamdaman mo sa akin? Tanong ni Marvin, na tila ba't nagseseryoso. Napangiti si Cindy. Sir, mukhang paborito ninyo po ako ah. Parang lagi na lang tayong nagkakasalubong. Tumango si Marvin. Oo nga eh. Siguro gusto ko lang malaman kung gusto mo rin ba akong makilala ng mas mabuti. Napatingin si Cindy sa kanyang mga mata, at doon ay parang may mga lihim na unti-unting nabubunyag. Sir, kahit pa magkaiba tayo ng mundong ginagalawan, marahil naiintindihan ko na kung gaano kayo kahalaga sa pabrika at sa mga empleyado. At alam ko rin na may mga pagbabago na nangyayari sa inyo. Ngumiti si Marvin, "Oh, Cindy! At sa pagbabago na yon, isa ka sa naging inspirasyon ko. Gusto ko sanang malaman mo na hindi lang kita iniisip bilang isang empleyado, kundi bilang isang tao na may sariling pangarap at damdamin.
Napangiti si Cindy. Salamat, sir. Alam mo bang natutuwa ako dahil narito ka at nakakasalamuha kita sa ibang paraan. Pero sana ay maintindihan mo rin na may mga bagay na dapat nating panatilihin na profesional. Tumango si Marvin. Oo, alam ko yon. Pero sana ay magkaroon tayo ng pagkakataon na makilala pa ng mas mabuti ang isa't isa. Sa kabila ng seryosong usapan, tila ba't mayroong kakaibang spark na nag-aalab sa pagitan ni Cindy at Marvin. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong dumarami ang mga pagkakataon na magkasama sina Cindy at Marvin. Ang pabrika ng plastik ay tila ba't nagiging tanaw-araw ng kanilang pag-uusap at ng kanilang mga masusing tingin. Sa tuwing naglalakad sa pasilyo ng pabrika, madalas na magtagpo ang kanilang mga mata. Kahit walang salita, parang may isang wika na nagsisilbing tulay sa kanilang mga damdamin. Sa tuwing naglalakad si Cindy patungo sa kanyang pwesto, nararamdaman niya ang matamis na init ng mga titig ni Marvin. Louie, parang hindi na ata normal to. Ano bang nangyayari sa atin? Sabi ni Cindy kay Loisa, na tila ba't kilalang-kilala ang sitwasyon. Hala, Bess, parang may kilig na namumutawi sa bawat kilos at titig mo. Alam mo ba yon, di ba? Siguro na-attract lang si Sir Marvin sa pagiging natural mo, biro ni Loisa, na tila ba't enjoy na enjoy sa kanyang kaibigan. Ngunit sa kabila ng kilig, hindi na iwasan ni Marvin ang magduda at mag-isip. Palagi siyang nagtatanong sa sarili kung bakit siya nararamdaman ng ganoon para kay Cindy. Ang kakaibang init na dala ng bawat titig at bawat saglit na magkasama sila sa pabrika ay nagbibigay daan sa masusing pag-unawa. Isang hapon habang nakaupo si Marvin sa kanyang opisina, iniisip niya ang mga pangyayari sa buhay niya. Bakit ko ba nararamdaman to? Ano ba ang nangyayari sa akin? Sabi ni Marvin sa sarili, habang tinutok ang kanyang mga mata sa malayo. Sa likod ng mga materyal na bagay at kanyang posisyon bilang CEO, napagtanto ni Marvin na may kahinaan din siya. Ang pangarap na binuo ng kanyang pamilya para sa kanya ay tila ba't nagiging dilim, at sa paglalapit nila ni Cindy, parang unti-unting bumubukas ang ilaw na maaaring magdala ng kanyang kaligayahan. Hindi niya naiwasang itanong sa sarili kung ito na ba ang tamang direksyon ng kanyang buhay. Bakit parang mas nangingibabaw ang nararamdaman ko kay Cindy kaysa sa mga pangarap na itinatakda para sa akin? Tanong ni Marvin sa sarili, na tila ba't hinahanap ang mga sagot sa kanyang damdamin. Sa kabilang banda, hindi rin napapansin ni Cindy ang mga iniisip ni Marvin. Ang kanyang buhay sa pabrika ay tila ba't mas lalong nagiging nakakalito habang nagiging mas malapit siya kay Marvin. Hindi niya alam kung paano niya iaatras ang sarili sa mga nararamdaman niya, subalit alam niyang may mga limitasyon at mga hangganan. Isang araw, habang naglalakad si Marvin patungo sa opisina niya, nakita niya si Cindy na nag-aayos ng mga dokumento sa kanyang mesa. Cindy, may oras ka bang kausapin ako ng konti? Tanong ni Marvin na tila ba't may halong pangangamba sa kanyang tinig. Oo sir. Ano pong kailangan niyo? Sagot ni Cindy, na tila ba't may kabarin sa kanyang puso. Sa loob ng opisina ni Marvin, tahimik na nagkaroon ng pribadong pag-uusap ang dalawa. Cindy, gusto ko lang sanang malaman mo na hindi ko alam kung ano bang nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito, sabi ni Marvin, na tila ba't naglalabas ng mga damdamin. Tumango si Cindy. Sir, alam mo naman na professional tayo sa trabaho. Pero kung mayroong nararamdaman ka, sana ay maintindihan mo na mayroon ding mga bagay na hindi natin kontrolado. Ngumiti si Marvin. Salamat Cindy, gusto ko lang sanang malaman mo kung paano ko ba ito lalabanan. Hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman ko o kung dapat ko bang pigilan ito. Sa kabila ng mga masusing ngiti ni Marvin at mga munting usapang nagaganap sa opisina, tila ba't hindi naglaon ay nagkaroon ng masalimuot na takbo ang kanilang sitwasyon. Ang presensya ni Derek sa buhay ni Cindy ay tila ba't nagiging mitsa ng komplikasyon sa kanilang magiging relasyon. Isang araw, habang naglalakad si Cindy sa pasilyo patungo sa kanyang pwesto, bigla siyang nasalubong ni Derek na tila ba't mayroong planong pag-atake. Cindy, ang ganda mo naman ngayon, sabi ni Derek, na tila ba't may pang-iinis sa boses. Habang nangyayari ito, hindi itinatago ni Marvin ang nararamdaman niyang selos. Siya ay nakatayo sa isang sulok ng pasilyo, nakatitig kay Cindy at Derek.
Hindi rin nakayang itago ni Cindy ang kanyang pagkainis kay Derek. Ngunit alam niyang hindi niya ito pwedeng sagutin ng masamang kilos. Kaya't nag-focus siya sa kanyang trabaho. Umaasa na sa paglipas ng panahon, mawawala rin ang kanyang binabagang damdamin para kay Derek. Nang muling magtangka na lumapit ni Derek kay Cindy, hindi na napigilan ni Marvin ang sariling lumapit. "Cindy, may problema ba?" tanong ni Marvin. "Naku, Sir Marvin, okay lang po. Si Derek lang, hindi ko alam kung anong problema niya," sagot ni Cindy, na tila ba't nagmamadali na umiwas kay Derek. Nagkatinginan sina Marvin at Derek na tila ba't may mga hindi sinasabi sa isa't isa. "Pre, welcome ka dito sa factory, pero kung mangbabastos ka ng empleyado, ibang usapan na yan," sabi ni Marvin na tila may apoy sa kanyang boses. "Yaw, chill ka lang dude. Gusto ko lang naman makita si Cindy," sagot naman ni Derek. "Kita mo nang nagtatrabaho yung tao tapos ginugulo mo. Dun ka sa labas humanap ng maluloko mo," asar na sagot ni Marvin. Si Derek, na tila naguluhan sa sinabi ng kaibigan ay nagtanong, "Akala ko ba magkaibigan tayo, Marvin? Ibigay mo na sa akin si Cindy." Panalo yung katawan niya, promise. Pagkasabi nun ni Derek ay agad siyang sinuntok sa mukha ni Marvin. "Loko-loko ka pala eh. Wag mong babastusin ang mga empleyado ko, lalong-lalo na sa harap ko. Lumayas ka na dito, hindi ka na welcome." Pinatawag ni Marvin ang mga guard at pinaalis na si Derek. Sinabihan niya din ang mga ito na wag na ulit papasukin ang binata sa kanilang factory. Makalipas ang ilang araw, ang pabrika ng plastic ay biglang napabalot ng apoy. Isang malupit na sunog ang sumiklab sa pabrika, nagdulot ng takot at pangamba sa bawat empleyado. Ang malupit na usok at naglalakihang apoy ay nagpapahayag ng peligro na maaaring magdulot ng pagkakasunog sa buong pabrika. Sa paglipas ng mga sandaling iyon, nagkakahiwa-hiwalay ang mga empleyado, nagiiwasan sa init ng apoy na tila ba't nangangalabit sa kanilang balat. Ngunit sa kaguluhan na pagtanto ni Cindy na wala si Marvin sa kanyang paligid. "Sir Marvin! Sir Marvin!" sigaw ni Cindy sa gitna ng mausok na paligid. Nanginginig ang kanyang puso habang tumatakbo siya palabas ng pabrika, may takot sa kanyang mga mata. Nakarating siya sa may pintuan, ngunit wala si Marvin. Panandalian siyang napatigil, nag-aalala para sa buhay ng lalaking tila ba't nagbigay ng ilaw sa kanyang mundo. Sa kanyang pagtakbo, napagtanto ni Cindy na may umuusok na bahagi ng pabrika kung saan maaaring naroroon si Marvin. "Sir Marvin! Sir Marvin!" sigaw niya. Tila ba't may pag-asa pang maabot ang lalaki. Ang apoy ay tila lumalaki ng mabilis, nag-aalab na parang halimaw na naglalakbay sa buong pabrika. Sa gitna ng init, usok at takot, narating ni Cindy ang lugar kung saan natutuwa niyang napagtanto na naroroon si Marvin, na pilit inaapula ang mapanganib na apoy. "Huwag kang lalapit, Cindy! Mahirap na ito, lumabas ka na lang!" sigaw ni Marvin sa kanya, ngunit hindi ito tinantanan ni Cindy. Laking gulat ni Marvin nang biglang lumitaw si Cindy, may dalang malaking kahon ng mabigat na fire extinguisher. "Tara, sir! Ito na ang pagkakataon para maligtas ka," sabi ni Cindy, tila ba't handang ipagtanggol ang lalaki. Sa kabila ng matindi at masalimuot na usok, nagtulungan sina Cindy at Marvin upang malabanan ang apoy. Ang bawat buga ng fire extinguisher ay tila ba't isang pagsisikap na mapanatili ang buhay sa gitna ng trahedyang sumiklab. "Tulungan mo ako, Cindy! Kailangan nating labanan ito hanggang sa dumating ang mga bumbero," sabi ni Marvin, na tila ba't napapraning na sa nangyayari. Walang pag-aatubiling sinunod ni Cindy ang utos ni Marvin. Sa kanyang mga mata, kita ang determinasyon na hindi siya susuko. Hanggang sa muling magtagumpay sila, nabawasan ang init ng apoy at unti-unti itong naapula. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, biglang bumagsak ang isang makapal na pader ng kahoy, nagdudulot ng matinding pagkasugat at pagkaipit ni Marvin. "Sir Marvin!" sigaw ni Cindy na tila ba't nawala sa sarili sa kanyang pag-aalala. "Umalis ka na, Cindy, iligtas mo na ang sarili mo," utos ni Marvin, na tila ba't nagiging matibay pa sa kabila ng sugat na tinamo. Pero hindi nag-atubiling tumulong ni Cindy. Binuhat niya ang malaking tipak ng pader kahit hirap na siya. Matapos maalis ang parte ng pader, ginamit ni Cindy ang lahat ng kanyang lakas upang kargahin si Marvin sa kanyang likuran. "Huwag kang mag-alala, sir. Dati akong champion sa weightlifting. Kayang-kaya kitang buhatin." Biro pa ni Cindy kahit siya ay sobrang pagod na.
Nang makarating sila sa labas, hindi napigilang magulat at magpalakpakan ng mga kasamahan nila sa pabrika. Ang lakas talaga ni Cindy! Sigaw ng isang empleyado. Subalit sa gitna ng trahedyang iyon, parang may bagong kabanata ang nabubuksan sa buhay ni Cindy at Marvin. Ang pag-usbong ng damdamin sa ilalim ng init at takot ng apoy ay nagbibigay daan sa mas malalim na ugnayan ng dalawa. Sa labas ng pabrika, may mga naglakas loob na magtakbuhan at lumapit sa kanila para magbigay tulong. Sa gitna ng kalamidad, napagtanto ng lahat ang halaga ng pagkakaisa at pagtutulungan. At sa pagtatapos ng araw na iyon, tila ba't may bagong pag-asa na sumiklab sa puso ni Cindy at Marvin, hindi lamang sa kanyang pagiging CEO, kundi sa buhay at pag-ibig mismo. Matapos ang trahedya ng sunog, tila ba't nagbukas ang isang bagong kabanata sa buhay ni Cindy at Marvin. Ang paglilinis ng pabrika mula sa mga naglakihang pader na ay tila ba't nagdadala ng bagong pag-asa, hindi lamang para sa kanilang industriya, kundi pati na rin sa kanilang mga puso. Sa kabila ng mga sugat na tinamo ni Marvin mula sa kaganapang iyon, mas lalong lumalim ang pagtingin niya kay Cindy. Ang kanyang pagiging bayani sa gitna ng apoy ay tila ba't nagbigay daan sa mas malalim na damdamin ng lalaki. Isang hapon, habang naglalakad sila sa labas ng pabrika, tiningnan ni Marvin si Cindy nang may matamis na ngiti. Cindy, maraming salamat sa pagligtas sa akin noong sunog. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabayanihan mo, sabi ni Marvin, na tila ba't nahihiya at sabay kinikilig. Ngumiti si Cindy. Sir Marvin, trabaho po natin yon. Sino man sa atin gagawin yon para sa kapwa natin. Hindi naman po ako bayani eh. Talaga? Para sa akin, ikaw ang bayani ko, Cindy. Hindi ko alam kung paano ko makakakalimutan ang iyong tapang at pagmamalasakit, sabi ni Marvin, na tila ba't may ngiting may kahulugan. Tumigil sila sa isang malawak na taniman ng bulaklak sa labas ng pabrika. Sa ilalim ng malamig na hangin, napagtanto ni Marvin na naroroon ang tamang pagkakataon para itanong ang mga bagay na matagal na niyang iniingatan sa kanyang puso. Cindy, gusto ko sanang itanong sa'yo ng harapan. May nararamdaman ka ba sa akin? Sabi ni Marvin, na tila ba't may kaba sa kanyang tinig. Nagulat si Cindy. Sir Marvin, ako po, ano ba? Hindi naman po ako karapat-dapat sa inyo. Sa mata ng marami, oo. Pero sa mga mata ko, ikaw ay espesyal. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero nararamdaman ko na ikaw ang nagbibigay ng kulay sa aking mundo. Sabi ni Marvin, na tila ba't naglalabas ng matagal ng tinatagong damdamin. Hindi makapaniwala si Cindy. Sir Marvin, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang lahat. Pero alam mo, parang nararamdaman ko rin ang kakaibang pag-asa at kaligayahan kapag kasama kita. Nagtagpo ang kanilang mga mata, tila ba't may isang dimabilang na kwento ang nagaganap sa pagitan nila. Sa ilalim ng naglalakihang puno ng akasya, unti-unti nilang naiintindihan ang tunay na kahulugan ng kanilang damdamin. Sa kabilang banda, si Luisa, na tila ba't may pangungulit sa kanyang mata, ay masayang naglakad patungo sa kanilang direksyon. Bes, kala ko ba't hindi kayo magiging kayo? Ano to? Baka next time wedding na yan ha? Biro ni Luisa. Napangiti si Cindy sa biro ng kaibigan, sabay tingin kay Marvin. Yes ang sagot ko sa'yo, Sir Marvin. Masaya akong maging parte ka ng buhay ko. Tara na, mag-celebrate tayo para ito sa mga bagong simula at pag-usbong ng pag-ibig. Sabi ni Luisa na tila ba't puno ng saya at positibong enerhiya. Sa ilalim ng malamig na hangin at sa ilalim ng puno ng akasya, nagsimula silang maglakad palayo sa pabrika patungo sa isang bagong yugto ng kanilang mga buhay. Ang sunog ay tila ba't nagbigay daan sa pag-usbong ng pag-ibig at pagkakaibigan na muling nagdala sa kanila sa mga bagong pag-asa na magsisilbing ilaw sa kanilang puso. At dyan nagtatapos ang storya ng mala beauty queen na kargador na si Cindy. Salamat sa pakikinig sa istoryang ito. Kung nagustuhan mo ang video, please like, comment, and subscribe.